Hello everyone, kamustang lahat? It's Michael here and welcome back with another episode about boogies. Lately, I have been doing a lot of activity videos about bougainvillea, and this time I am going to share an update episode about the status ng mga yon. Una na dyan, itong Hugh Evans bougainvillea ko na na-revive ko from dying, and look, ito na siya ngayon. So much leaves and very lush na siya. If you remember yung itsura niya before, aakalain mong patay na at hindi na magsusurvive dahil nawalan na ng leaves and puro sanga na lang at animoy natuyo na. But now, kita nyo naman, sobrang dami na ng kanyang mga sanga and leaves. In short, sobrang lush na niya. Yung next na mangyayari is yung flowers na ang kanyang ilalabas. Another update video ay itong dragon fruit plant ko na tinanim ko gamit ang mga pinutol ko mga sanga. Yung mother plant ko nito ay pinatubo ko lang from seeds 3 years ago. And kung mapapansin nyo ay may mga bago na din mga sanga na maliliit. Tanda na buhay na din siya. And actually, growing small cuttings ng dragon fruit plants takes a lot of time kasi it takes you longer. And ito naman yung variegated red flame china ko through ICU, and look, may uspa-usbong na din in just a matter of 2 weeks. At yung katabi niya, ito naman yung pinopagate kong dark one through the ICU din, pero gumawa din ako ng another through grafting and both are successful, and mas mabilis lang yung grafting kasi in just 2 weeks, buhay na sila, unlike yung cuttings na it took a month or so bago nagkaroon ng roots. But yeah, it is worth satisfying by trying both methods. And another success story ay itong itinanim kong Emma's Perak Yellow Mix cuttings na galing sa mother plant that I trimmed, and look, ito na sila now. Buhay na at may mga roots na din and they are ready to be transplanted. And I have a video kung paano ko ginawa gamit ang rooting solution or hormone. Watch nyo na din guys para malaman nyo. May mga bougainvillea varieties talaga na sobrang daling i-propagate, like yung Mickey variety na top rare pa rin until ngayon. So sobrang dali niya. Nagtanim ako through both ICU and grafting, pero both are successful din. Pero may mga varieties din na sobrang hirap talagang magpabuhay, tulad ng Opal or Flame series, lalong-lalo na kina King Opal, Red and Ruby Flame bougainvillea. Mayroon akong taniman na until now na King Opal wala pa ring ugat at I don't know if mabubuhay or hindi. Itong next update naman ay yung grafted boogies ko, and look, may mga buhay na din, and yung iba ay on the way pa lang. May mga varieties din talaga na mabilis lang mabuhay, and may mga varieties na kailangan pa ng longer time, but still they are giving me something to be proud of. But before we continue, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakasubscribe, kindly click the subscribe button para maging updated ka sa latest at sa mga susunod na videos ko about boogies. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current at past videos ko. Maraming salamat po, at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Napansin nyo ba guys na the more moist sa loob ng plastic ay mas higher yung chance na mabubuhay at magtuloy yung grafting? Para sa akin, yun ang isa sa mga palatandaan ko. Another update na result naman ng giving fertilizers after pruning and trimming ay itong si Emma's Perak Yellow Mix and other boogie varieties. Tingnan nyo naman, nagkaroon na siya ng mas maraming sanga at
the same time, nabigay pa siya ng napakagandang albino na sanga na puro albino leaves. At nakakatuwa kasi kahit yung dahon pa lang ay pangmalakasan na, how much more pag samahan mo pa ng flowers, o diba? And I have a video kung paano ko ginawa yung paglalagay ng fertilizers, organic at synthetic man yan. And you can watch out that too. Doon mo malalaman kung paano at saan ko nabili yung mga fertilizers na yon. And lastly, may mga bougainvillea experiments din ako na hindi masyadong naging successful, gaya na lamang itong propagation ko gamit ang supot ng yelo. May mga nabuhay pero may mga mangilan-ngilan din na namatay, unlike sa plastic cups na gamit natin. Anyhow, thankful pa rin kasi may mga nabuhay. So there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for boogies. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!